Gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Okay na. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang magandang umaga, tanghali o hapon naman sa ating mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayong araw ng Webes ay magkakaroon naman tayo ng isang oras na pag-aaral upang tuklasin natin ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. Magkakaroon po tayo ng presentation sa ating ebanghelyo na ito ay dalisay at malinaw. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Dynamics of Our Salvation in Christ. At ito ay sa pangunguna ng ating buting pastor, Pastor Ephraim Villaruel.
At ngayon ay yung dalawang kasama ko naman ay magkakaroon ng pagkakataon upang kayo ay kanilang batiin, si Part Ronnie at saka si Pastor Epi Villaruel. At ngayon ay aking tinatawagan si Part Ronnie para batiin ang bawat tagapakinig sa oras na ito. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At ganun din sa ating po mga kaibigan. Kaya din po akin din po binabati ang lahat po na ating po mga kapatid dyan po sa kabilang panig ng mundo. Sa mapagpalang umaga, tanghali o gabi o anong oras man po sa ating pong kinaroonan, kami po ay nagagalak na kayo po ay amin pong makasama sa mga oras na ito. At atin pong pinapasalamatan din ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa buong maghapon na kanya pong pag-iingat sa bawat sa atin. Tayo po ay muling mag-aaral na kanya pong banal na salita sa mga oras na ito. Kaya kayo pong inanyayahan mga kapatid na tayo po ay tumutok at atin pong ilagay ang ating pong presensya sa Panginoon habang tayo po ay nakikinig ng kanya pong magandang balita. Ang muli sa mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Maraming salamat, Part Ronnie. Gusto ko rin palang i-acknowledge si Elder Rico Apitan na siya yung ating tagapangasiwa ng ating live. Siya yung nangangasiwa ng ating mga gadgets, ng ating mga internet connections, ng ating pagla-live upang sa ganon maging malinaw ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa inyong lahat. At ngayon ay aking ding bigyan ng panahon si Pastor Epi upang kayo ay kanyang i-welcome sa ating programa sa oras na ito. Pastor. Isang maganda, masigla, masaya at punong-puno ng pagpapala ang aming pinapaabot dito sa inyo mula dito sa Big Apple, New York. At pagpapala, gabay, presensya ng banal na Espiritu ang ating maranasan habang tayo ay patuloy mag-aral, magsaliksik ng salita ng Panginoon. Kung kayo ay talagang nagsasaliksik ng katotohanan, ito yung programa na inyong patuloy subaybayan tuwing Webes ng gabi dyan sa Pilipinas, 8:30. God bless us all. Thank you, Part Rapi. Maraming salamat, Pastor Epi. Akin din po palang paalalahanan ng bawat isa na kayo po ay aming hinihimok na inyo pong pusuan ng ating programa. Inyo rin pong i-share sa inyong mga wall upang sa ganon yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak ay magkaroon din ng pagkakataon na marinig ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Akin din pong hinihimok ang bawat isa na inyo rin pong mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, Santiago Bukid Seventh-day Adventist Church, upang sa ganon magkaroon din ng pagkakataon ang programa na mai-live ito sa ating platform ng YouTube. Ngayon ay akin ding tatawagan si Part Ronnie upang siya ang manguna sa ating panalangin bago ko ibigay ang oras kay Pastor Epi. Ayan, tayo po ay madaling manalangin mga kapatid at atin itong damhin ang presensya ng Panginoon. Dakila naming Diyos, muli kaming dumudulog sa inyo pong dakilang harapan sa oras na ito. At nais namin magpasalamat sa inyo dahil sa buong maghapon, kami po ay inyo pong ginabayan, kami po ay inyo iningatan, at muli kaming inuwi sa amin po kanyang tahanan na masaya dahil amin pong naibahagi muli ang inyo pong mabala salita sa mga tao na siya ay pong nakasalamuha sa buong maghapon ito, Panginoon. Muli kami po dumudulog sa inyo, amin pong hiniling ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat sa amin, at siyang magbukas ang aming punawa, ang aming puso upang sa akin, Panginoon, ay agit naming maintindihan, maunawaan ang katotohanan nais niyong ipabatid sa bawat sa amin upang hindi lamang namin ito mapakinggan, hindi na amin din po itong ibahagi sa mga tao na siya ay pong nakakasalamuha. Dito lang din namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong tagapanguna, si Pastor Efraim Villaruel, ang inyo pong lingkod. Naway inyo po siyang tulungan, gabayan, Panginoon, ang Banal na Espiritu ang siyang magsalita. Gamitin lamang siyang instrumento upang ipahayag ang inyo pong kabalita, Panginoon, ng kaligtasan. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa pinagkaloob niyo. Maraming salamat din sa mga viewers na siyang tuloy na siyang sumusubaybay ng programang ito, Panginoon. Naway buksan din ang pangunawa ng bawat isa at naway maging pagpapala sa bawat isa ang aming pong mapakinggan at marinig sa gabi. Lahat po ito ay aming dinudulog, hindi sa aming karapatan, kundi alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoon Kristo.
Maraming salamat, Part Ronnie, sa isang panalangin. At ngayon ay hindi ko na patatagalin pa. Ibigay ko na yung oras at panahon sa ating tagapagsalita ni si Pastor Ephraim Villaruel upang minsan pa ay kanyang ilahad ang sumasaganang biyaya ng ating Panginoon at upang sa ganon ay maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Pastor. Salamat, Part Rapi. At ngayon ay tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ang katotohanan na kay Kristo. Ito yung pundasyon ng ating pag-unawa at karanasan tungkol sa ating kaligtasan at relasyon sa Panginoon. Itong tinatawag na the truth as it is in Christ or the two Adams. Kaya ngayon, nandito tayo ngayon sa Part 2. Napakahalagang pag-aralan natin ito, mga kapatid. Kung medyo mahirap sa atin kaagad, reviewin nyo, pag-aralan nyo, tingnan nyo sa Bible. Huwag nyong kukunin ito dahil galing kay Kuya AP o kung kanino. Titingnan natin kung ano talaga ang tinuturo ng Bible sa atin. Kasi ang layunin nito upang tayo ay ma-establish sa ating pananampalataya na ang ating pananampalataya ay nakatayo sa katotohanan at kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Diyos. Our faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. The gospel of Jesus Christ. The power of God unto salvation. Nandito ngayon tayo sa part 2. So excited na ako. Sana yung excitement na ito ay mag-radiate papunta sa inyo at may bahagi natin upang ang mga taong nandiyan pa sa kadiliman ng katotohanan at katiyakan ng ating kaligtasan ay kanila na marinig, pumasok ang pananampalataya, sila ay tatanggap at magbabalik loob sa Panginoon. Okay? So dito muna tayo. Balikan natin ito. Ang katotohanan na kay Kristo, nandito yung dalawang Adam. Na tayo ay linalang ng Diyos sa magitan lamang ng isang tao, yan ay si Adam. Ngayon, dahil sa kaaway natin, si Satanas, tayo ay kanyang winasak, giniba ang ating relasyon sa Panginoon, naranasan natin ang kasalanan, at lahat ng mga hindi tama dito sa sanlibutan, sa magitan din naman ng isang tao, si Adam. Ginamit ni Satanas. Ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa dahil itong pangatlong katotohanan, dito nakabase ang lahat ng ating relasyon, pag-unawa at karanasan ng ating paglilingkod sa Panginoon habang tayo naghihintay ng kanyang maluwalhating pagdating. Ito ang magbibigay at nagbibigay sa atin ng mabuting balita. Hindi lang ito magandang payo kung anong gagawin natin. Kung hindi nangyari ito kay Kristo para sa ating kapakanan. At ito ang nagbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan at buhay na pag-asa tungo sa ating kaligtasan. Huwag natin kalilimutan. Picturean nyo yan, mga kapatid. At tingnan nyo sa Bible yung mga verses dyan para hindi galing yan. Nagpe-pray naman tayo ng Panginoon magsalita sa atin, gumagamit siya. So, pag-pray nyo rin ako, mag-pray tayo, magdalingan nyo tayo. Nang katotohanan ito ay ma-absorb ng ating pag-unawa sa magitan ng kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu. At talagang meron tayong excitement pagbahagi ng katotohanan ito. Okay? Papasok na tayo dito. Na pag-aralan natin to last time na merong dalawang tao dito. Dalawang tao. Dahil sa isang tao, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Walang exempted dito, mga kapatid. Dahil din sa isang tao, muling mabubuhay ang mga patay. Dahil nga sa kasalanan ng isa, lahat ang tao mamamatay, walang exempted. Dito rin sa ginawa ng isang taong ito, wala ring exemption yung pagkabuhay na mag-uli. Believers and unbelievers, mabubuhay sila pareho dahil sa kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Hesus. Kaya lang, mahati yan sa dalawang panahon. Yung tumanggap sa katotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoon, sila yung mabubuhay. Ang tawag niya ng Bible ay first resurrection. Tawag niya ni Jesus. Yung second resurrection, after the millennium, doon pa lang sila mabubuhay. Pero pareho ang pundasyon, ang pinanggagalingan, paghuhugutan ng pagkabuhay na mag-uli ng dalawang grupong ito, believers and unbelievers, dito rin galing sa pagkabuhay. Sino itong mga taong ito? Kaya kompleto ang Bible, mga kapatid.
Sabi natin, pag mag-aral, magbasa ng Bible, ang hirap unawain. Huwag nating unawain yan sang-ayon sa ating sariling pag-unawa. Pahintulutan natin ang banal na Espiritu, gabayan tayo patuloy sa context, sa pretext at context. Doon sa verse 21, tao lang ang sinabi. Pero pagdating sa verse 22, nandyan maliwanag sino yung dalawang taong yon. Sapagkat kung paanong kay Adam, ang lahat ay nangamamatay. Ngayon din naman kay Kristo, ang huling Adan, ang lahat ay bubuhayin. Maliwanag ito mga kapatid, Cebuano yung nakalagay dyan. Pero actually, Tagalog talaga ito mga kapatid. Ano? Pagtataka kayo, bakit Cebuano tapos Tagalog? Para siyang speaking in tongues, Cebuano, pero naintindihan natin. Hindi ko lang nailagay na Tagalog kasi meron akong version ng Cebuano nito. Ano? So yan na, napag-aralan natin to last week. Ito yung dapat natin malaman. Na tayo bilang mga tao o sangkatauhan, tayo ay nabubuo sa isang buhay na nagmula kay Adam na linalang ng Diyos. Ngayon, ang malungkot dito, ang kanyang kasalanan ay nagdala ng kamatayan, apektado ang lahat ng tao. Minsan naisipin na ito kasi si Adan eh. Huwag nating sisisihin si Adan. Bagkus tayo ay magpasalamat sa Panginoon dahil si Kristo birang huli o pangalawang Adan, doon niya binigay ang katiyakan ng kaligtasan at buhay na pag-asa ng pagkabuhay ng maguli. Kaya tayo ng mga nananampalataya, pag kung ano mangyari sa atin, di ba 5 kamatayan dito sa mundo, tulog lang yun. Hindi yun ang ending. Yun ay pause. Magpo-pause lang tayo doon. Pag hindi na tayo inabot, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ganyan yung example, tingnan nyo. 2 apple, pinag-isa. Yung isang apple, walang dungis ng kagat ng kasalanan. Si Kristo, tinaglay niya bilang Diyos, tinaglay niya yung pagkatao, pero hindi talaga siyang kasala kahit sa isip. So, pinagbuo ng Panginoon, ng Diyos doon kay Kristo. Titingnan natin tong yung ang katotohanan ng dalawang likas natin. Doon kay Adam, makita niyo yung bundok, tapos ilog, ano? At mga tanim, lupa. Yan. Tingnan natin yung likas natin kay Adam. Sa magitan ni Adam, ang ating likas tayo ay, number 1, patay sa spiritual na mga bagay. Wala talaga yung tayong interest tungkol sa Panginoon, sa mga Bible. Ano? Lahat ng tungkol sa Diyos, hindi tayo interesado. Kasi patay tayo sa espiritu. Nabubuhay tayo physically, mentally, lahat ng mga aspeto dito sa mundo. Ang wala sa atin yung spiritual. Ngunit, sa dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin, ginawa niya si Kristo para sa atin. Doon kay Kristo, tayo ay binuhay na mag-uli spiritually. Kaya pag may mga tao nakarinig either sa radyo, sa YouTube, kung anumang bagay, dahil God is the champion of communication, pag narinig ng tao at tumugon siya, doon maranasan niya ngayon yung tinatawag na born again experience in water and in spirit. Number 2, tayo, ang likas talaga natin, lahat ng ating ginagawa, ang tumutulak at nagpapatakbo ng buhay natin ay yung pagiging makasarili. Yung word na sin or sinners, lahat ng gagawin natin, kahit mabuti, ito ay baluktot because it is driven by self-motivated. No? Ngunit doon kay Kristo, tayo ay ginawang matuwid. Galing ng Panginoon, ano? So mga basic truth ito na dapat natin malaman. Huwag tayo mag-interpret sa ating sariling pag-unawa o karanasan. Doon tayo sa anong tinuturo ng katotohanan ng salita ng Panginoon dala sa atin ng banal na Espiritu. Pangatlo, tayo ay makasalanan. Anong kaibahan ng sinner at sinful? Yung sinful, yan yung nature natin. Yung mga sin na nagagawa natin na hindi tama, yan yung bunga. So, we are sinful by nature in Adam, but in Christ, we were made holy. So, yung holiness natin, tsaka yung pagiging blameless natin, o tinatawag na perfection natin, nandoon lamang yan kay Kristo sa magitan ng pananampalataya. Tanda natin, ang lamang ito na napag-aralan natin sa unang lesson, hindi ito magpapasakop sa Diyos. Hindi ito magpapasakop sa Espiritu, hindi ito magpapasakop sa
sa pamahalaan at kaharian ng Diyos hanggang sa kamatayan. Hindi talaga mapapasakop ito. Kaya ang lugar lang na kinabibilangan ng ating likas, doon lamang sa cross at doon dinala ni Kristo. Kaya sa pamamagitan niya ng kanyang kabanalan, tayo din ay ginawang banal at walang dungis. Oh, praise the Lord mga kapatid. Napakaganda nito. No, pang-apat, tayo ay natulan tungo sa kamatayan. Ngunit kay Kristo, tayo ay inaring ganap. Binilang na walang kasalanan. Mahirap tanggapin yan sa ating sarili. Pero tanggapin natin at ipasakop natin ang ating isip, pag-unawa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Para hindi tayo ma-discourage kasi itong mga karanasan natin dito sa mundo, lalo na ngayon, ang dami mga pangyayari, para napakalayo ng Diyos sa atin. Hindi natin alam na ang kaaway, talagang lahat ng bagay i-discourage niya tayo sa pinakamapait na karanasan upang ang pagtitiwala natin sa Diyos ay mawala. Ngunit mga kapatid, si Kristo, wala nang ibang dadanas ng pait na dinanas ng ating Panginoon Hesus sa paghiwalay niya sa kanyang Ama para lang tayo mailigtas. Yan. So mga kapatid, sa likas natin, tayo talaga ay anak ng tao. Laman at dugo. Ngunit kay Kristo, tayo ay ginawang mga anak ng Diyos na lalaki at babae. Sa lahat ng mga kapakinig nito, sa oras na niyaring ito, sabihin niyo, thank you Lord. Salamat Panginoon na ako ay yung ginawang anak na babae o anak na lalaki sa magitan ng inyong bugtong na anak na si Panginoong Hesus. Pang-anim, wala tayong choice sa ating sarili. Impyerno talaga tayo. Ngunit kay Kristo, tayo ay ginawang pinaupo sa kalangitan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, we are citizens of heaven. Yung ating pagiging mamamayan ay nasa langit. Kaya mga sojourners lang tayo dito sa mundo. Mga pilgrims tayo dito sa mundo. May purpose ang Panginoon na ang mabuting balitang ito ay babahagi natin sa mga taong nandun pa sa kadiliman ng kasalanan at hindi pagkakilala sa liwanag. Ano? Oh. Siyam lang ito. Mortal. May ending tong buhay dito sa mundo kahit anong gawin natin. Magkakaroon talaga siya ng ending. Pero kay Kristo, tayo ay ginawang immortal. Mararanasan natin ito pagdating pa ng second coming. Yung eternal life, meron na tayo. Kaya matutulog lang tayo kung ano man mangyari sa buhay natin dito sa mundo. Bahain, o magkasakit, madisgrasya, patayin. No? Yan. Pagdating ni Jesus, doon natin mararanasan kung anong meron na tayo, immortality. When this mortal will put on immortality. Praise the Lord. Number 8, problemado tayo. Yung tinatawag dito na poor in spirit. Hirap talaga yung likas natin mag-unawa sa salita ng Diyos. Kaya kung minsan nauuwi sa debate, pagalingan ng kung sino magaling, hindi yun ang intensyon ng Panginoon. Diyan kay Kristo, ginawa tayong mayaman sa karunungan, sa talino na nagmumula sa langit. Hindi human wisdom. Kung hindi karunungan ng pag-unawa sa salita ng Diyos. Katiyakan ng kaligtasan. Amen? Ang last. Ito yung pinakamatindi mga kapatid. Tayo ay linalang ng Diyos, mas mababa sa mga anghel. So third class citizen tayo. Ngunit kay Kristo, ginawa tayong first class citizen. Everything that is true of Christ in His humanity ay totoo sa atin. Kaya ang tawag dito sa Romans chapter 8 verse 17, tayo ay joint heirs with Christ. Kapag kinanta natin yung family of God, joint heirs with Jesus as we travel this earth. As we travel this side. Habang nagta-travel tayo patungo ng langit, marami tayong pinagdadaanan. Ngunit tayo ay tagapagmana na mismo ng ating Panginoon, ng kanyang kaharian at kanyang kapangyarihan. Ano? Ngayon, tuloy tayo mag-aral. Ito, pwede nyong reviewin ito, picturean nyo, pag-aralan nyo, spend time, yung personal na pag-aaral mga kapatid. Para ma-establish talaga tayo doon sa katotohanan ng pag-ibig, yung lalim, yung lawak, yung lapad, yung taas ng pag-ibig ng Diyos. Na meron tayong hindi ikahihiya, bagkus tayo ay merong tapang magbigay ng tunay na mensahe ng Panginoon. Hindi ito nagpo-promote ng religion.
Hindi ito nagpapahiwalay din sa mga tao para maghiwalay. Bagkus ito ay uugnay sa bawat isa sa atin that we are all children of God. We are all joint heirs with Jesus Christ. So ito ang ating anchor verse. Ito yung angkla ng pag-unawa ng katotohanan ito. Tingnan natin 1 Corinthians chapter 1 verse 30. But of him you are in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. Yan ang wisdom mo. Sophia, special knowledge sa karunungan, katalinuhan tungkol sa mensahe ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan. So ginawa ng Diyos si Kristo para sa atin na talino, katwiran, kabanalan, at katubusan. Grabe, ano? Lahat ng pangangailangan ng ating kaligtasan, ginawa na ng Diyos kay Kristo at dinadala sa atin ngayon mismo ng banal na Espiritu. Ngayon, para maging legal si Kristo na ating tagapagligtas, kinakailangan si Kristo ay gagawin muna ng Ama mula sa kanyang banal na pamumuhay bilang kanyang likas. Kailangan niya mag-ugnay sa atin sa ating pagkataong nahulog sa kasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Tingnan natin ito si Pablo, nung na-convert na siya from Saul to Paul, naglalakad siya sa kanyang missionary work. Dumaan siya sa Athens. Nakita niya yung sa Acts chapter 17. Merong mga tao, kasi spiritually poor tayo, pero nandyan yun, hindi mawawala. Blinded lang talaga tayo. Sabi nila, sinasamba namin yung Diyos na hindi namin kilala. So ngayon, yung Diyos na hindi nila kilala, pinakilala ng Diyos. Itong Diyos na hindi nyo kilala, siya ang lumalang ng langit, lupa at mga bukal ng tubig. Pagdating ng verse 26, at kanyang ginawa mula sa isang dugo, one blood. Yan yung si Adam. Kasi yung dugo sa Bible, buhay yan. So one blood, all nations of men, for to dwell on all the face of the earth. So hindi tayo linalang ng Diyos na individual. Linalang tayo ng Diyos sa isang buhay doon kay Adam. Kaya ang meaning ng Adam ay sangkatuhan, humanity. Tingnan natin to iba-ibang translation, mga kapatid. 1 Corinthians sa King James Version. But of him, ito yung binasa natin kanina. You, tayong mga tao, in Christ Jesus, who of God is made, ginawa unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Sa Revised Standard Version, He is the source of your life. Yung He dito si Father, the source of your life, which is in Christ Jesus, whom God made our wisdom, our righteousness, our sanctification, our redemption. So lahat ng ating karunungan, katwiran, kabanalan, at katubusan, nandun kay Kristo ginawa ng Ama. At paano natin nalaman to? Dala sa atin ng banal na Espiritu. Okay, tingnan natin sa iba naman. New American Standard Bible. By His doing, by the Father's act, you are in Christ Jesus. Ilinagay tayo ng Ama doon kay Kristo nung siya ay when He was made flesh. Sa kanyang pagkabuhay. New Living Translation, God has united you with Christ Jesus. New English Bible, you are in Christ Jesus by God's act. Hindi ko alam kung paano pa ito ipapaliwanag sa sobrang liwanag na mismo ng iba't ibang translation na binibigay sa atin ng Bible. Ngayon, pagdating dito sa verse 31, upang sangayon sa nasusulat, wala talaga tayong pwedeng maipagmayabang at ipapagtaas sa ating sarili. Let the one who boast in the Lord. Siya lang yung ating ipagmamalaki, ipagmamataas. We give glory to God. Bakit? Siya yung gumawa ng action. Ito yung dynamics, yung movement, yung kilos ng Panginoon. Linagay niya tayo kay Kristo. Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Bisaya, busa.
sama sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan ipasigarbo lamang niya ang gibuhat sa Ginoo. Kaya pag sinabi natin, praise the Lord, hallelujah, all glory to God, dahil nga doon sa kanyang ginawa. Doon kay Kristo. Hindi yung blessed niya tayo ngayon. Pasalamat din tayo doon. Yung mga blessings, good health, lahat ng pag-iingat na nararanasan natin araw-araw, galing talaga yan sa Diyos. Pero yan ay nararanasan natin dahil binigay na yan ng Diyos doon kay Kristo para sa atin. Walang direct galing sa Ama papunta sa atin. Doon yung kay Kristo, dala sa atin ng banal na Espiritu. Example nito mga kapatid, para maintindihan natin paano nangyari yon. Kasi tayo lumaki dito sa individualistic mindset. Westernized tayo mga kapatid. Tingnan natin yung Eastern mind. Kagaya dito sa Bible, Romans chapter 9 verse 12. As it was said to her, yung her dito si Rebecca, the older will serve the younger. Alam naman natin ito ay si Esau at si Jacob. Na yung matanda daw ay maglilingkod sa mas bata. Siyempre mas bata si Jacob. Paano nangyari ito? Titingnan muna natin yung original na istorya. Genesis 25 verse 23. The older shall serve the younger. Medyo mahirap ito mga kapatid, pero pray lang tayo. Pag na study, parang may ginagawa tayo hanggang hindi mabuo, hindi tayo titigil. No? Yan, the older shall serve the younger. Paano? Tingnan natin yung dynamics. Paano nangyari ito? Dahil sila ay matanda na at siyempre si Rebecca ay baog. Si Isaac ay nanalangin sa Panginoon. So magitan ng para sa kanyang asawa. Dahil baog nga yung kanyang asawa. And the Lord answered him, and Rebecca, his wife, conceived. Wow! Congratulations, praise the Lord. Kino-congratulate natin, akala natin yung tao. Pero actually, it was God's act. Ngayon, may problema. The children struggled together within her. So ngayon sabi niya, Lord, kung ano ba itong nangyayari dito? So she went to inquire the Lord. Anong sagot ng Panginoon? Tingnan niyo yung sagot ng Panginoon. Hindi ito siya kambal. The Lord said to her, 2 nations, 2 bansa, 2 nations in your womb, and 2 peoples will be separated from your body. One shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. So sino ito? Si Esau at si Jacob. Ngayon, titingnan natin itong 2 bansa ito, hindi siya 2 tao, kundi bansa. Ito yung tinatawag na corporate solidarity. Ngayon, pag sabi ditong the older, yung mas nakakatanda ay maglilingkod sa mas bata, meron ba sa Bible na naglingkod si Esau kay Jacob? Sa inyong pagbabasa, alam ko marami dyan nakikinig, nakabasa na kayo ng paulit-ulit ng ilang beses from Genesis to Revelation. Baka nabasa nyo, nakalimutan nyo lang. Wala kayong mababasa na si Esau mismo ay naglingkod kay Jacob. Pero meron sa Bible, paano nangyari ito? Hindi as individual, kung hindi sa pamamagitan ng kanilang lahi. Tingnan natin 2 nations, 2 peoples. 1 Samuel chapter 8 verse 14. And he put garrison, itong he dito, si David ito, in Edom. Throughout all Edom put he garrison, and all they of Edom became David's servant. Sino tong Edom? Si Esau. Saan galing si David? Kay Jacob. So yung mga lahi ni Esau, naging lingkod ni David. Dito, naglingkod si Esau, hindi individual, kung hindi sa pamamagitan ng kanyang mga lahi. And the Lord preserved David with whatsoever he went. Tingnan nyo, ganun din, 1 Chronicles 18:13. He put garrison in Edom, and all the Edomites became David's servants. So sana naunawa natin ito, no? So hindi ito siya individual. Ganun din si Kristo. Ganun din si Adam. Hindi sila individual. As much as individual yung experience nila, kaya ang tawag ng word na Adam, humanity. Kaya yung nangyari kay Adam, apektado tayo lahat sa kanyang kasalanan, lahat tayo ay mamamatay. Ngunit yung ginawa ni Kristo, apektado ang lahat sa kanyang katwiran,
ikinaloob sa atin yung katuwiran ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Sana ma-pick up natin ito. It really takes the Holy Spirit, not human intellect, but wisdom from above. Ano? Ngayon, paano natin nasabi na si Esau yun, yung Edom? Ayan o, Genesis chapter 36 verse 1. These are the descendants of Esau, also called Edom. So may idea na tayo na yung Edomites, lahi ni Esau. Si David, lahi ni Jacob. Naging mga lingkod ni David, yung mga lahi ni Esau. So nakuha na natin mga kapatid, yung corporate solidarity. Wala yung pag sinabi ng the older shall serve the younger, hindi si Esau ang maglilingkod kay Jacob kung hindi kanilang mga lahi. Tingnan natin. Halimbawa, isa pa, ano? Problema kasi, pwede nang tanggapin si Kristo na hari kasi galing siya kay Judah. Pero kung paano siya maging saserdote at the same time, mabigat yun. So ngayon, ito si Pablo na sumulat sa mga Hudyo na na-convert na maging Christian na nasa panganib, mag-backslide na naman at babalik doon sa mga rituals. Ganito niya pinakilala si Kristo bilang saserdote. Ano? Kasi mahirap nga eh. Titingnan natin yung dynamics dito. Yan. Si Abraham, ang anak kay Isaac, tapos si Jacob. Dito natin makikilala kung paano si Kristo naging qualified sa pagiging saserdote. So, si Jacob, merong 12 anak na lalaki. Pangatlo si Levi. Ang lahi ni Levi, ito yung mga saserdote. Sila yung maglilingkod doon sa templo. Si Kristo, lahi ni Judah. So, disqualified na kagad si Kristo para maging saserdote. Paano siya ngayon ipipresent ni Pablo? Dito sa Hebrew mismo. Tingnan natin, Hebrews chapter 7, verses 7 to 10. Kinuha ko tong Amplified Bible Classic Edition. Yes, it is beyond all contradiction that it is the lesser person is blessed by the greater one. So, dalawang tao na naman dito. Yung lesser will be blessed by the greater one. Furthermore, here, yung word dito na here, yung Levitical priesthood, yung lahi ni Levi, tithes are received by men who are subject to death. So may kinakagatay na kahit sila yung tumatanggap na ikapo, namamatay pa rin sila. While there, in the case of Melchizedek, they receive by one of whom it is testified that he, Melchizedek, lives forever, perpetually. Si Melchizedek ito, hari siya, at the same time sacerdote ng Salem. Verse 9, a person might even say that Levi, the father of priestly tribe, Levi himself, ito maganda sa Amplified Bible kasi dinidescribe dito. Sino to si Levi? The father of priestly tribe. Himself, who received tithes, the 10%, paid tithes through Abraham. Ay ang layo. Abraham, Isaac, Jacob, tapos pang-apat pa si Levi. Paano siya nagbayad ng tithe? Sa magitan ni Abraham, doon kay Melchizedek. Verse 10. For he, Levi, still in the loins of his father Abraham. Yung dito si Levi yan when Melchizedek met him. Nung nagtagpo si Abraham, nanalo siya sa gera, nagbayad siya ng ikapo. Kung ano nangyari kay Abraham, yun ang nangyari kay Levi. Ibig sabihin, si Levi, kahit tumatanggap siya ng ikapo, nagbayad pa rin siya ng ikapo. Lesser pa rin siya. Kasi nag-submit siya ng ikapo eh. Nakuha natin mga kapatid, I hope. Ulitin nyo yan, basahin nyo, pag-aralan nyo sa iba't ibang version. So dito, makikita natin na yung nangyari kay Abraham, nangyari kay Levi. Kahit siyang tumatanggap ng tithe sa kanilang tribo, pero nagbayad pa rin siya ng tithe kay Melchizedek. Kahit wala pa siya doon, kasi nandun siya, bahagi siya ng kanyang amang si Abraham. So, for it is declared, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Yung priesthood, pagiging sacerdote ni Kristo, hindi galing kay Levi. Galing kay Melchizedek. Kaya si Levi, kahit siyang tumatanggap, nung si Abraham ay nagbigay o nagbayad ng ikapo, kasama si Levi doon. Si Kristo, hindi siya nagbayad. So ngayon, si Kristo, ang kanyang pagiging sacerdote,
ay galing sa kapangyarihan ni Melchizedek, kaya mas mataas ang pagiging saserdote ni Kristo kaysa mga Levitical priesthood. Nakita natin yung corporate solidarity. Ano? What happened to Abraham happened to Levi. Kahit siya yung tumatanggap sa kanyang mga angkan, lesser pa rin yung position niya as a priest dahil si Melchizedek ang highest, ang high priest. Okay, mga kapatid? Kaya sabi ng lingkod ng Panginoon, the humanity of the Son of Man is everything to us. It is the golden chain that binds our souls to Christ and through Christ to God. It is to be our study. Napakahalagang pag-aralan natin, hindi pagdebatihan. Pag-aralan natin kung ano yung pagkatao ni Kristo na nagdala ng kaligtasan sa atin. Hindi ito madadala sa debate, tsaka ang debate walang magiging conclusion eh. Pero pag mag-aral tayo, mas maliliwanagan tayo mga kapatid. Okay? Ulitin natin. Linalang ng Diyos ang lahat ng tao sa isang tao. Kaya yung kanyang hininga ng buhay, sa original yan, hininga ng mga buhay. Kahit si Eva, the same material ng pinangkunan ng Panginoon. Hindi siya ibang putik o ibang tao. Doon mismo, sa katawan ni Adan. Specifically yung tinatawag na ribs. Doon hinugot si Eva. Ganon din naman, yung sinabi nga ni Pablo, doon sa Acts chapter 17 verse 26, na lahat ng tao ay linalang niya out of one blood. Kaya doon sa kamatayan ni Kristo, mababasa natin sa original, yung Isaiah 53 verse 9, yung death doon sa Hebrew ay plural. His deaths. Kasi hindi yung kamatayan ng isang tao. Nung namatay si Kristo, kasama tayo doon. I-check nyo yung 2 Corinthians 5:14, yung last part. Kasi the love of Christ constraineth us. Yun, memorize natin yun. 2 Corinthians 5:14. Pero yung last part, medyo hindi natin binabasa masyado. Tingnan nyo mga kapatid, hindi ito bagong turo. Ito ay nandyan na sa Bible. Kailangan lang talaga natin maghukay na mga katotohanang tinakpan ng kadiliman upang ang bayan ng Diyos ay manatiling walang alam. Ikot-ikot lang tayo kung anong meron tayo doon. Pagdebate tayo, maraming katotohanan sa salita ng Diyos na liwanag na magbibigay sa atin ng buhay na pag-asa, sigla na paglilingkod sa Panginoon na meron tamang motivation, ang pagmamahal ng Diyos. Okay? So yung word na His death, tinutukoy ang kamatayan ni Kristo, ay kamatayan ng lahat ng tao. Ngayon, kailan ba pinanukala ng Panginoon itong ating kaligtasan, ang ating katubusan doon kay Kristo? Ephesians 1:4. Sang-ayon sa kanyang pagpili sa atin, sa kanya. Itong He na una, si Father, yung Him, si Jesus yan. Yung us, syempre tayo ng mga believers, particularly doon sa Ephesians. Kasi yung mga Ephesians, na-convert sila pero marami pa rin silang pinaniniwalaan ng mga iba-ibang mga powers. Magkarugtong sila ng Colossians. So sabi dito, kailan niya tayo pinili kay Kristo? Before the foundation of the world. For what purpose? That we should be holy and without blame before Him in agape. Ayan, mga kapatid, laging advance ang Panginoon sa atin. Wala tayong gagawin na magre-react ang Panginoon. Lagi siyang proactive sa ating kaligtasan. So, even before we were created in Adam, God had already planned our salvation in Jesus Christ. That's why there was a lamb slain from the foundation of the world. Tingnan natin mga kapatid yung mga verses na kailangan natin isaalang-alang. Sa 1 Corinthians 6 verses 9 to 10, tinutukoy ni Pablo doon ang gawain ng laman. Na hindi yun, lahat ng gawain ng laman hindi pwede pumasok sa langit. Pero pagdating dito sa verse 11, sabi niya, "Such were some of you," kasi dati yun ang buhay nila. Kayo ngayon, ito yung ibibigay ko sa inyong mensahe, kayong mga taga-Corinth. Na kayo ay hinugasan na, kayo ay pinabanal na, kayo ay inaring ganap na. Paano? Sa pangalan ng ating Panginoon Hesus at sa magitan ng Espiritu ng ating Diyos. Nakita nyo? So yung pangangailangan ng ating kaligtasan, ginawa na ng Diyos kay Kristo at dinadala sa atin ng banal na Espiritu. Dito sa
2 Corinthians 5:14, yung sinabi ko kanina, the love of Christ constraineth us. Bakit? Because we thus judge that if one died for all, so the death of Christ is for all. Christ died for us talaga. Pero hindi lang siya namatay as one man. As sabi dito, if one died for all, ilan ang namatay? Then we're all dead. Grabe. Colossians 3:3. Kasi ang mga taga-Colossians, dahil naniniwala din sila sa mga iba-ibang powers, pag namatay sila, lilipat kung saan-saan. Hindi sila mamamatay talaga, mawawala lang sila sa body. Ang sabi ni Pablo dito, kayo ay mga nangamatay na at ang inyong buhay ay naitago diyan kay Kristo doon sa Diyos. Kita niyo mga kapatid, nandiyan yung lagi yung in Christ concept, in Christ motive. Yan. 2 Timothy 2:11. Ito ay tapat na pasabi na kung tayo ay namatay kalakip o kasama niya, tayo din naman ay mabubuhay kasama niya. So dito sa mundo, mabubuhay tayo tapos mamamatay. Sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos kay Kristo, kailangan muna natin mamatay kasama ni Kristo upang tayo din, ang ending ng buhay natin, hindi talaga end. Ang ending natin ay mabubuhay tayo magpakailanman kasama ni Kristo. Praise the Lord mga kapatid. Grabing ganda nito, ano? Kaya sa Romans chapter 3 verses 23-24, lahat nga nagkasala at kinakapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi natapos diyan. Dito, bilang mga inaring ganap na libre sa magitan ng kanyang biyaya, sa magitan ng katubusan na nandyan kay Kristo. Lahat ng ating kaligtasan na pangangailangan, nandyan lahat kay Kristo. Kaya mga kapatid, anong kabayaran ng kasalanan? Siyempre, kamatayan, goodbye to life forever. Hindi ito yung tulog. Ito ay goodbye to life forever talaga. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ngunit ang kanyang kaloob na kay Kristo ay anong klaseng kaloob? Eternal life. 1 John 5:11. Ito ang patutuo na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasaan? Nasa kanyang anak. Mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon at pinapaabot ng mensahe, ang buhay talaga natin ay wala sa relihiyon, wala sa sarili natin, wala sa kabaitan natin, nandyan sa kanyang anak. Kaya ang mensaheng ito, para malaman natin na meron na tayo talagang buhay na walang hanggan nung pagbigay ng Diyos ng kanyang anak. For God so loved the world that He gave. Nung binigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak, binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Naging legal yan doon sa cross. At sinelyuhan yan doon sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Hesus. Ito naman ay mararanasan yan sa panahon na narinig natin at tinanggap natin dito sa verse 12. The one who hath the Son hath life. The one who doesn't have the Son of God does not have life. Ayaw ng Panginoon na ipwersa ito sa atin. Diyan gagana yung power of choice na binigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, sa iyo, anong nakita mo dito? Di ba napakagaling, napakabait ng Diyos na binigyan niya tayo ng kaloob ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay mamuhay kasama niya magpakailanman sa kabila ng hirap at mga sitwasyon natin dito sa mundo. So pipili tayo mga kapatid. Ako, pinili ko na by His grace, through the power of the Holy Spirit. The choice is yours, kapatid. Suggestion ko sa iyo, tanggapin mo rin para hindi masayang yung pag-ibig ng Diyos na binigay na sa iyo. Okay? So dito ngayon tayo natatapos sa pag-aaral ngayong gabi. Ang katotohanan na ipinahayag dito sa dalawang Adam. Kung paano bumagsak ang tao, paano niya tayo iniligtas. Number 1, doon kay Adam, tayo bilang mga tao na hulog sa kasalanan, nadungisan ng kasalanan at hinatulan tungo sa kamatayan. Ngunit kay Kristo, parehong likas ng pagkatao, tayo ay pinagkasundo ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, lininis lahat ng sa kadumihan o dungis ng kasalanan at inaring ganap tungo sa buhay na walang hanggan. Anong magiging bahagi natin dito? Ang pagtanggap.
Hindi ito contribution, ito ay reaction natin sa katotohanan na binibigay sa atin ng Panginoon bilang kaloob. Kaya sa magitan ng pananampalataya, doon kay Kristo, tayong mga makasalanan ngayon ay makakaranas ng kagalakan, kapayapaan, katiyakan ng kaligtasan. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa presensya at gabay ng Banal na Espiritu. God bless us all. Patuloy tayong mag-aral upang meron tayong maranasan at maging patotoo sa ating buhay, sa lahat ng ating kasalamuha mula sa pamilya, patungo ng iglesia, at sa labas. Okay? Dito tayo nagtatapos. Pray muna tayo. Ama namin banal, salamat Panginoon sa katotohanan na inyong pinahayag ngayong gabi. Patuloy kaming palaguin sa biyaya at karunungan ng aming Panginoon Hesus para sa inyong kalawalhatian at kami ay maging kasangkapan sa kaliligtas ng marami pang kaluluwa. Itong aming dinadalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Pat Rafi? Amen. Thank you, Pastor Epi, sa isang napakagandang paglalahad ng salita ng Panginoon ngayong gabi. At gusto ko rin i-acknowledge ang presensya ng ating kapatid, ang ating big ninong. Walang iba kundi si Brother Piper Baltasar, na mamaya ay bibigyan din natin ng pagkakataon para ipahayag yung kanyang saloobin o refleksyon dito sa ating pag-aaral sa gabing ito. At bago ko ibigay yung panahon kay Part Ronnie para sa katanungan, ay gusto kong magbigay muna ng insight, Pastor Epi, dito sa ating pag-aaral. Yan. Mga kapatid, mga kaibigan, Pastor Epi, nung ako po ay mga elementary pa lang, ay narinig ko na yung concept na dahil sa pagkakasala ni Adam, ay ako at lahat ng mga tao ay nadamay doon sa pagkakasala na yon. At dahil sa pagkakasala na yon ay nagkaroon ng kamatayan. So talagang dumating yung panahon na sinisisi ko si Adan hanggang sa makilala ko yung Panginoon. Pero ang pinakamaganda pala, bagamat dahil kay Adam, nagkasala tayo, pero hindi tayo hinayaan ng Panginoon sa ganitong kalagayan, nagkasala tayo at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kundi kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Jesucristo, upang sa pamamagitan niya yung damage na nagawa ng kasalanan sa pamamagitan ni Adam ay magkaroon ng lunas. At dahil kay Kristo, meron na tayong kompletong kaligtasan. Ang tangi lang natin gagawin ay tanggapin ito ng may pasasalamat at may pananampalataya. At Part Ronnie, baka meron kang mga katanungan dyan, ay ibigay ko sa iyo yung panahon. Yan, thank you, Part. At ganun din sa ating pong tagapanguna, si Pastor Epi. Napakaganda yung ating napakinggan, mga kapatid. At meron lang pong tanong dito, mga kapatid. Una pong tanong, Pastor, ay ganito po. Ano daw pong likas ang tinaglay natin pong Panginoon Jesucristo nung siya po ay nagkatawang tao? Yan po ang unang pong tanong. Thank you, Pat Rani. Ang likas na tinaglay ni Kristo bilang tao ay yung likas na nangangailangan ng kaligtasan. Ibig sabihin, yung likas na nahulog na sa kasalanan kasi yun ang dadalhin niya sa kaligtasan. Kasi pag tinaglay niya yung likas na walang kasalanan, paano niya dadalhin yung likas na walang kasalanan? Saan niya dadalhin yun? So maliwanag ang Bible. He took upon himself. Pwedeng pabasa Part Rani kasi para mas maliwanag sa question, yung Bible ang pagsalitaan natin. Hebrews chapter 2 verse 14. Hebrews chapter 2 verse 14. Sabi po dito, dahil sa mga anak ng mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang diablo. Pwedeng pa ulit-ulit ang dahan-dahan, Patrani. Verse 14. Dahil sa mga anak ay
ay mga may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayunding nakabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan Kita mo yung ay word ng kanya mga ito? Ano yung mga ito? Yung laman at dugo. Yun Opo. nung nakibahagi. Oo. Yan, napakalinaw. Diba? So, follow-up question po. Kung ang tinaglay daw po na Panginoon ay yung sinful nature o makasalanang likas, hindi kailangan din ba niya ng tagapagligtas din dahil ang kanya pong taglay na likas ay makasalanang likas? Hindi siya mangailangan ng kaligtasan kung tinaglay niya yung makasalanang likas. Kasi yung makasalanang likas na kanyang tinaglay, yung ang dadalhin niya tungo sa kaligtasan. Nakuha mo? Kung siya ay nagtaglay ng makasalanang likas at siya ay naging makasalanan, walang ganun sa Bible. Maliwanag 'yun ang Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Pwede pa basa? 2 Corinthians chapter 5 Verse 21. verse Ay po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Yung Ama, inaring may sala. Sa King James, made him sin who knew no sin. Diba? So, hindi na natatapos yun doon para mag-participate sa kasalanan. Hindi. So that in him, we might become the righteousness of God. So yun ang purpose nun. Dadalhin tayo sa katwiran ng Diyos. Hindi siya nagtaglay ng kasalanan para maging makasalanan at makipagbahagi sa kasalanan. Hahanguin niya tayo. Kung ikaw ay nahulog sa putik, pupuntahan ka kung saan ka nahulog, hahanguin ka mula doon. Diba? Yun ang layunin ng Diyos doon kay Kristo. Ayan, thank you, Pastor. At mayroon pa po isa pong follow-up dito, Pastor. Mayroon pa po siyang isa pong tanong po dito. Ano na po yung panganib? Ano na po yung panganib ng ang dahilan ng pagtaglay ni Jesus ng pagiging kanya pong sinful nature ay maging halimbawa natin. At sa pamagitan daw ba nito ay kaya rin nating sundin yung kautusan? Salamat sa legitimate na tanong niyan, Father Rani. Ang panganib dyan, pag ginawa natin yung katwiran ni Kristo na maging example sa buhay natin, mawawala yung sacrifice niya doon sa cross. Kasi susundin lang natin si Kristo, maliligtas na tayo. So hindi na natin kailangan yung crucified to be crucified with Christ. Magkakaroon ngayon ng utang na loob ang Diyos kasi Lord, sinunod kita. Naalala mo yung reaction ng mga disciples doon sa pagkatapos ni sinabi ni Jesus na mahirap sa isang mayaman pumasok sa kaharian ng langit. Mas madali yung kamelyo sa mata ng karayom. So nahirapan yung mga disciples. Sabi niya, sino maliligtas? Sabi ni Jesus, with God, nothing is impossible. Anong reaction nila? Panginoon, ganun pala. Iniwan na namin yung aming mga sakabuhayan. Ano ang meron kami? So, laging maghahanap itong flesh. Si Kristo, example talaga natin siya sa Christian living. Hindi para ikaliligtas. Huwag natin iilayan o tatanggalin na Jesus Christ is our example for Christian living. Kasi ini-example natin si Jesus Christ, yung Holy Spirit talaga ang nagre-reproduce ng character ni Jesus. Hindi yan kinokopya ng laman. Pag kinopya natin yan, Laodicean talaga tayo. Pag walang mag-congratulate sa atin, gumagawa tayo ng mabuti, magtatampo na tayo. Pag walang mag-support sa ministry, magtatampo na tayo. Pag hindi magkaintindihan, magtatampo. Mabuting gawa yan, pero gawa ng laman yan. Yan ang danger. Pag kinopya natin si Jesus para tayo ay maligtas, hindi yan biblical,
At ang dating, parang may utang na loob ang Diyos sa atin. So Christ is our example for Christian living and not for salvation. Ayan. Thank you, Pastor, na marami. At yun lang part, yung mga katanungan na akin nakita dito. Salamat, Part Ronnie. Napakaganda ng dalawang tanong na yon. Lalong naliwanagan ako. Sana ganun din yung ating mga tagapakinig. Si Elder Piper, baka meron siyang tanong o meron siyang gustong ibahagi dito sa ating ginawang pag-aaral. Amen. Nagre-reduce lang ako sa pagre-reduce ninyo. So, lahat ng mga tanong, mga relevant, napakaganda. Kahit pabalik-balik nating nire-repass ito, hindi nagluluma, laging bago. Yan ang maganda sa gospel. Maraming salamat, Elder Rafi and Elder Ronnie. God bless. Amen. Amen. Salamat po. So, siguro sa mga susunod na mga araw o Huwebes na ating pag-aaral ay mas mahaba na yung sasabihin ni Elder Piper. At ngayon ay makakarinig tayo ng awit at habang ating pagbulay-bulayan yung awit ay atin ding isapuso yung ating ginawang pag-aaral. Kasi napakahalaga yon mga kapatid. Kasi mahalaga na maunawaan natin yung ginawa ng Diyos yung ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, token flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. In the ground His body lay, light of the world by darkness slain. There bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ.
the power of Christ in me. From lifeless cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand till he return or calls me home. Here in the power of Christ I stand. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand till he return or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he return or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Maraming salamat, Brother Ernie, sa isang napakagandang awit na inyong pinagkaloob sa Panginoon. At ngayon ay ating tatapusin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng pangwakas na panalangin ng ating puting pastor, Pastor Epi Villaruel. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, may-ari na ng buhay, may akda, katuparan ng aming pananampalataya. Kami nagpupuri sa inyo sa katotohanan inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin upang kami bilang inyong mga anak na nahulog sa kasalanan ay matuklasan, tanggapin at maranasan ang katotohanan na kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na kasaysayan ay meron na kami ngayong katiyakan ng aming kaligtasan. Na ito ay aming maunawaan, maranasan at maibahagi maging patotoo sa aming buhay, may bahagi sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, makasalamuha at kasama sa iglesia, sa inyong mga anak na walang nakikitang pag-asa at katiyakan ng kaligtasan. Salamat din, Panginoon, sa kabila ng aming kahinaan at mga limitasyon. Pinagkatiwalaan nyo kami ng mensaheng ito bilang iglesia sa buong sanlibutan. Tulungan kami na magpatuloy kami sa paglilingkod na ito, sangayon sa inyong kalooban, sangayon sa inyong inutos sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, ang inyong mga anak na nakikinig, ang patuloy na pagpapala, pag-iingat, ang kanilang maranasan. Ganon din sa mga biktima ng mga sakuna na hindi namin may paliwanag. Ang tangi lamang namin magawa ay idulog sa inyo ang kanilang pangangailangan sa oras na ito. At ganon din sa mga kapatid na may mga kahilingan, may mga pangangailangan. Ito ay inyong tinugon na. Tulungan sila na ito ay tanggapin ang inyong mga panalangin. Ang aming panalangin, ang inyong mga sagot, inyong mga pangako ay laging oo. Kaya pinanghahawakan namin kung sino man ang mayroong mga karamdaman, ito sila ay gagaling. Sa mga kapatid na mga kinakapos sa kanilang pinansyal, ito ay matutugunan sa inyong kalooban. Sa mga estudyante na mga nag-aaral at anong pangangailangan nilang katalinuhan, sipag at tiyaga ay kanilang maranasan din. Sa mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak, sa mga leaders mula sa General Conference hanggang sa local churches, kami ay magkaisa, patuloy magkaisa, may kisangkot sa katatapos ng inyong banal na gawain. Pagpalain ng mga kasama ko dito ngayon, mga nakikinig at mga pakinig pa na kaming lahat ay uuwi sa isang katotohanan, ang katotohanan na kay Kristo. Marami pa kaming hinihiling at dapat ipanalangin, Panginoon, ngunit patuloy mangyari ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Hanggang kami ay magkita-kita muli, higit sa lahat, ang paghangad ng patuloy na pag-aaral ng inyong banal na salita ang aming maging determinasyon. Papuri, kaluwalhatian, binabalik namin sa inyo, kalakip ng kapatawaran ng mga kasalanan. Itong lahat ay aming hinihiling, tinanggap na may pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Epi, sa
isang oras na pag-aaral na nakasama namin kayo. At sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nakatunghay sa pamamagitan ng FB Live, kayo po ay aming lubos na pinapasalamatan. Sa ngalan po ng aming programa Discover the Power of God's Grace, ay aming iniiwan sa inyo ang katagang, we love you with the love of the Lord. God bless us all.